marahil pagdating sa usapin ng kaligtasan ay yung ang marinig mo ay isang bulaang ebanghelyo o isang maling ebanghelyo. Ang maling ebanghelyo po ay merong pangunahing diin na merong katangian ka at merong kakayahan ka sa sarili mo na maging dapat sa harapan ng Diyos. Nawa po doon tayo itakas ng ating Panginoong Diyos habang ating pinag-aaralan ng kanyang mga salita at kasabay nito ay muli lumikha ang Diyos ng malaking diwa ng pagpapasalamat sa puso natin na dahil naunawaan natin na bagamat hindi ako karapat dapat maligtas at walang kakayahang maligtas sa aking sarili, nandun po yung susing salita. Sino ang maliligtas? Para sa tao, ito'y hindi maaari. Ngunit sa Diyos, walang hindi makapangyayari. Samahan nawa tayo ng Diyos habang ating pinag-aaralan ito. Himay-himayin po natin. This would be some sort of a running commentary because I did not or I was not able to form a structured sermon. I just meditated upon this passage of Scripture at ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng ilang mga pananaw sa atin na umaasa akong magiging pagpapala sa ating lahat. Balikan po natin yung talatang 17. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Hindi po natin maitatanggi. At ito nga ang hinahanap ng marami lalo na yung mga kapatid natin na nagsasagawa ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos sa ibang lugar. Ito yung hinahanap natin, yung sila na ang pumupunta sa atin at gustong malaman, gustong magtanong, paano po ako maliligtas? Yan ang katangian ng lalaking ito. Siya'y tumatakbong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. May kulang sa kanya na pinaniniwalaan niya na nasa Panginoong Hesukristo ang kasagutan. May mali doon sa tanong niya. Maganda sana yung motibo niya. Gusto niyang maligtas. Kaya lamang, ayon sa kanyang tanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Yun yung mali. Yung isipin mo na meron kang kakayahan at meron kang pwedeng gawin para ikaw ay magmana ng kanyang kaharian. Yun yung unang-unang dapat magiba sa pag-iisip ng bawat isang makasalanan upang siya ay maligtas. Ang maunawaan niya na maliban sa Diyos at sa awa nito, hindi posible ang kaligtasan. Ano po ang pagtutuwid na isinagawa ng ating Panginoon? Ganito po ang pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos." Meron pong nais ituro ang ating Panginoong Diyos mula sa mga pahayag na ito. Para bagang ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi mo maaaring pagsamahin yung pagkilala mo sa akin na ako ay isang guro at yung pagkilala mo sa akin na ako ay isang mabuti. Hindi sila pwedeng magkasama. Kung para sa iyo, ako'y isang guro lamang, hindi ako
nararapat sa katangian at sa katawagan na mabuti. Bakit po? Ayon sa kanyang banggit, isa lamang, walang mabuti, isa lamang kundi ang Diyos. So meron kang dalawa lamang pagpipilian at ang bawat isa sa atin na nandito ay gayon din. Either kilalanin mo ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, sapagkat walang ibang mabuti kundi ang Diyos, o siya isang guro lamang, o siya isang propeta lamang, o siya isang tagagawa ng himala lamang, pero hindi Diyos. Hindi mo po pwedeng pagsamahin at kilalanin ng ating Panginoon Kristo ay mabuti pero hindi siya Diyos. Nililinaw ng ating Panginoon, isa lamang ang mabuti at ang mabuti ay Diyos. Ano po ang ipinauunawa sa Kanya ng ating Panginoon dito? Nililinaw niya, mga kapatid, at unti-unti niyang tinitibag ang mga pagtitiwala ng taong ito. Sapagkat sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, pamilyar ang bawat isa sa atin. Walang matuwid, wala kahit isa. All have sinned and come short of the glory of God. There is none good, no, not one. Walang tao na mabuti, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Kung si Jesucristo ay mabuti, kung si Jesucristo ay matuwid, kung si Jesucristo ay walang sala, hindi siya tao. Sapagkat walang taong matuwid at hindi nagkasala. At kung lahat ng tao nagkasala at ang tanging mabuti lamang ay ang Diyos, kung gayon, ang lalaking ito ay hindi marapat sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa ating mga pagbabasa, hindi ba naunawaan natin na naniniwala siya na walang utos ang Diyos na hindi niya nasunod? Dito pala, as early as this verse, nililinaw na ng ating Panginoon, Jesucristo, wala kang karapatan sa buhay na walang hanggan. Magandang itanong natin sa ating mga sarili, sino si Jesucristo sa buhay natin? Paano mo siya nakikilala? Siya ba'y karaniwang tao lamang? Kung siya'y karaniwang tao lamang, hindi siya maaaring maging iyong tagapagligtas. Because, sabi ng Biblia, sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Walang tao na may kakayahang magligtas ng kapwa niya tao. Gaano man ito katuwid, gaano man ito karunong, gaano man ito kagaling, gaano man ito kamakapangyarihan. Kung siya ay tao, hindi siya maaaring maging tagapagligtas. Sino si Kristo sa buhay mo? Maganda sigurong balikan natin, iwanan natin sandali itong ating pinag-aaralang mga talata. Dalawin natin sandali ang Juan Kabanatang 1 upang mapaalalahanan lamang tayo sa ilang mahalagang mga bagay. Ang sabi po sa talatang 14, at nagkatawan tao ang verbo, tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinapaalala sa atin ng talatang ito ang isa sa mga katuparan sa katauhan ng ating Panginoon. Ang pangalang itatawag mo sa Kanya ay ang Emmanuel, na kung liliwanagin ay
sumasa atin o naninirahan kasama natin ang Diyos. Sino po ang verbo na nagkatawang tao? Sa mga unang talata, binibigyan tayo ng kasagutan. Sa talatang 1 halimbawa, nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Kailanman yung pasimula ng lahat ng mga bagay, isa ang tiyak. Kailanman yon, nandun na ang verbo, umiiral na ang verbo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Nang pasimula, umiiral na ang verbo. He was the Word. He was already the Word. He was already existing. At the beginning of everything, He was already existing. Sa simula ng lahat ng mga bagay, umiiral na ang verbo. At ang verbo na ito na umiiral na sa simula ng lahat ng mga bagay ay walang iba kundi ang Diyos. Sa dulong bahagi ng talatang 1, at ang verbo ay Diyos. Ano pa ang kailangan mong malaman tungkol sa verbo na nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin? Ituloy natin ang pagbabasa. Ito rin, nang pasimulay sumasa Diyos na nagbibigay sa atin ng unawa, nagbibigay sa atin ng pahiwatig sa katotohanan ng ating Diyos ay iisang Diyos na binubuo ng higit sa isang persona. Ang verbo ay Diyos, pero ang verbong Diyos ay sumasa Diyos. Napakahalaga po na lahat ng ito, tanggapin natin katotohanan mula sa Diyos. Hindi dahil ang gusto mo lang paniwalaan, iisa lang ang Diyos. Pagka sinabi ng Biblia, ang verbo ay Diyos, at ang verbong ito na Diyos ay sumasa Diyos, ayaw mo nang tanggapin yung kasunod na bahagi ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Hindi tayong masusunod kung ano ang katotohanan, ang Diyos. Ang tungkulin natin bilang mag-aaral ng salita ng Diyos ay ang maging gayak sampalatayanan at yakapin kung ano ang buong katuruan ng banal na kasulatan. Bakit tayo naniniwala na ang verbong ito na nagkatawang tao, na siyang bugtong ng Ama ayon sa 14, ay Diyos? Tuloy po natin ang ating pagbasa sa talatang 3. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Bakit tayo nakauunawa na si Kristo ay hindi lamang kasangkapan sa paglikha ng lahat ng mga bagay? Sapagkat ipinagpapatuloy ang talata. Ang sabi po, alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. So ang lahat ng bagay na matatawag mong nilikha, nilalang, ginawa, lahat ng ito umiiral dahil sa Kanya. Lumalabas ang ating Panginoong Jesucristo na siyang verbo, na siyang Diyos, ay hindi isang nilikha. Hindi sa kasama ng kategorya ng mga ginawa. Nakukuha ninyo mga kapatid? Ang lahat ng ginawa, basta nilikha, sino raw ang dahilan? Saan daw galing? Sino raw ang may gawa? Ang lahat ng mga bagay ay nagawa dahil sa Kanya. Hindi siya isa sa nagawa. Ang lahat ng bagay nagawa, nalikha dahil sa Kanya. Ang malungkot na pahayag ng Biblia ay ito. Sa talatang 10,
Siya'y nasa sanlibutan, ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, talatang 11, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mga kapatid, nawa, hindi tayo maging isa sa mga hindi kumilala kung sino at kung ano ang tunay na kalalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa para sa atin, tayo ay kumbinsido na si Kristo ayon sa turo ng Biblia ay umiiral na buhat ng pasimula. Hindi siya sa Bethlehem lang nagsimulang umiral, gaya ng turo ng marami. Siya'y umiiral pa na buhat ng pasimula. Anong pasimula? Pasimula ng paglalang ng lahat ng bagay. Naalala niyo Genesis 1:1? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nasaan si Kristo? Nang pasimula, umiiral na. Ano ginagawa niya nang pasimula? Walang bagay na ginawa na nagawa kung hindi sa pamagitan niya. Ito ba ang Kristo na pinaniniwalaan mo? Inilatag ng ating Panginoon sa harapan ng lalaking ito. Nais mo bang maligtas? Kilalanin mo muna. Linawin mo muna ang isang bagay. Ako ba'y tao lang? Ako ba ay guro lamang? Kung ako'y guro lamang, wag mo akong tawaging mabuti. Iisa lamang mabuti, ang Diyos. Hindi may tatanggi ng lalaking ito na kaharap niya ay isang taong matuwid na hindi nagkasala, na walang anino man ng kalikuan. Mga kapatid, para sa atin, lahat ng bagay na ito ay nagkakatiyak-tiyak. Sapagkat malinaw sa atin, kung merong man lumakad sa mundong ito na mukhang tao, ngunit di nagkasala, ito'y walang iba kundi ang Verbo na nasa pasimula na umiiral, ang Diyos na nagkatawang tao. Well then, posible na isang mukhang tao, may katawang tao, lumalakad, kumakain na gaya ng isang tao, ay hindi basta isang karaniwang tao, kundi nagkatawang tao. Let's go back. Bumalik tayo dito sa ating pinag-aaralan. Talatang 11. Sinasagot ng ating Panginoon ang tanong, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po ng talatang 11, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Inaasahan natin mga kapatid, na kapag ka iniharap na ng ating Panginoon ang napakataas na pamantayang ito, may buong kababaang loob ang lalaking ito na magsasabi, hindi po ako nakaabot sa inyong kaluwalhatian, ngunit iba ang kanyang isinagot. Sa talatang 20, sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Oh, mga kapatid, napakalaking kamangmangan at napakalaking kapalaluan. Hindi niya ba nabasa, halimbawa, ang sinabi ng mang-aawit na ako ay ipinaglihi sa kasalanan? Na ako ay nagkasala? Na ako ay gumawa ng kalikuan? Napakataas ng pagtingin ng lalaking ito sa kanyang sarili. Imposible ang kaligtasan, mga kapatid, hanggat hindi mo nakikita na wala akong kakayahang iligtas ang aking sarili, na ako ay nakadepende sa awa at pag-ibig ng Diyos.
Now, this is very interesting, as we continue, verse 21. Pagtitig at pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya. You know what? Kahit paano ang gawin kong iwas dito sa talatang ito, sa mga salitang ito, sapagkat parang hindi ko gustong magkatugma yung salitang giniliw ng Panginoon, yung lalaking ito, but at the same time, siya ay tumakbo palayo sa ating Panginoon. Ang hirap-hirap na takasan yung salita na yon, sapagkat yung salita na yon ay agapeo o agape sa original niyang salin. Ang ibig sabihin ay inibig niya ito ng walang kondisyon. Na maraming mga pwedeng paliwanag tungkol dito. At hindi ako magtatangkal lumagpas sa kung ano lang yung sinasabi ng ating kasalukuyang binabasa. Ngunit napaka-posible, mga kapatid. Kagaya rin naman ng banggit ng isang bahagi ng mga kasulatan, having loved His own, He loved them unto the end. Hindi pa tapos ang Diyos sa lalaking ito. And what a hope that this gives to us, mga kapatid. Dahil maraming mga tao na mahal sa atin ang pataka sa Diyos. Maraming mga tao, maaaring maging tayo, mga kapatid, ay palayo sa Diyos. Mas minamabuti natin na mabuhay, depende sa kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa akin sa halip na kung anong matuwid sa iyong harapan. Ngunit, mga kapatid, ang pag-asa, kung iniibig ng Diyos ang isang tao, isang araw, magsasalubong kayo. Sapagkat may kapangyarihan ng Diyos. And that's the hope na sinasabi sa atin ng dulong bahagi. Sa tao, hindi na makapangyayari. Maaaring nawala na ng pag-asa ang lahat sa pagtakas ng tao ito palayo sa Diyos. Hindi niya kayang bitawan ang mga bagay na mahal sa Kanya. Isa lamang ang nananatiling mayroong buong confidence. Kapag tinawag niya ang kanyang tupa, ang tupang ito na naligaw ay dirinig sa kanya. Amen? Mga kapatid, sa ating mga paghayo, sa ating mga pag-abot, sa ating pananalangin para sa mga mahal natin sa buhay, nandoon yung pag-asa. Panginoon, kung iniibig mo ang tao ito, gaano man siya kamakasalanan, gaano man siya tumatakas sa iyo, mas mahaba ang kamay mo para abutin sila. That's the only answer na pwede kong makita. Sapagkat sa talatang meron tayo, walang binabanggit na siya bagamat sininta ng Diyos, na siya bagamat giniliw ng Diyos, ay lumapit sa Diyos. Sa pagkakataong ito, ilang beses kang inabot ng ebanghelyo at parang dumatalang ito sa taingang bingi. Bago ang araw, na biglang-bigla, parang merong isang bumbilyang nabuksan at bigla mong naunawaan how sinful I am and how great is my need for a Savior. Amen? Yun po ang ating pag-asa. Hindi masabing ang taong ito hindi moral. Mula pa raw sa pagkabata, sinusunod niya na mga kautusan. At nandoon, mga kapatid, ang panganib. Kahit na sa loob, kahit na sa gitna ng ating pagsasama-sama. Kung madali mong tinatapik ang iyong balikat sapagkat handito ka. Halos karamihan naman ng mga gawain, dinadaluhan mo. May gawain ka sa loob ng simbahan. Napaka-posible, mga kapatid, na sa kabila ng lahat ng iyon, tayo ay matagpo ang ligaw. Huwag nawang mangyari. Let's continue. Sinabi niya sa kanya, Guro, sa talatang 20, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus, giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaong ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, ibigay mo sa dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Huwag natin ipagkamali, mga kapatid, sapagkat maaaring tumatakbo sa isip mo nyo
Bede, tama pala yung kapitbahay kong Manong. Tama pala yung kapitbahay kong Manang. Na kapag ka ikaw pala'y lumakad, at maging deboto sa iyong reliyon, maliligtas ka. Dahil sabi dito, kapag ka iyong binitawan ang lahat ng iyong ari-arian, tila baga may pahiwatig na posible ang kaligtasan. We must compare Scripture with Scripture. Sapagkat sa dulong bahagi ng ating mga pagbabasa, malinaw ang katotohanan. Sino maliligtas? Posible ba at capable ba ang tao iligtas ang kanyang sarili? Ano sabi ng talata? Sa tao, hindi ito maaari. With man, it is impossible. Kailan lang posible ang kaligtasan at kanino lang posible ang kaligtasan? With God, nothing is impossible. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ibigay ko man ang aking sarili upang sunugin. Ibigay ko man ang lahat ng aking ari-arian. Kung wala akong pag-ibig, walang papakinabangan sa akin. And we all know na ang pag-ibig na ito'y walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Na siya lamang may kapangyarihang mag-alis ng lahat ng ating mga kasalanan. Saan po dinadala ng Panginoon ang lalaking ito? Kung saan ang marami sa atin bilang mga mananampalataya ay natagpuan ang ating mga sarili isang araw. Dinadala siya sa dulo ng kanyang sarili. Kasi kung bibitawan mo ang mga bagay na may halaga sa iyo, you know what? Kaya hindi nakapagtataka na ang sagot ng ating Panginoon doon sa tanong, sino kung gayon ang maliligtas? Ito'y mahirap. Huwag natin padalain ang kaligtasan na siyang gustong paniwalaan ng marami ngayon. Mag-report ka lang sa isang oras sa pagsamba, ligtas na ako, pwede ko nang gawin ang kahit anong gusto ko. Hindi yan ang kaligtasang itinuturo ng banal na kasulatan. The Lord Jesus Christ demands total and absolute authority over you. Ang sinasabi ng Panginoon, ako ang maging Panginoon sa buhay mo. Na walang iba pa na magiging mahalaga at magiging kayamanan mo maliban sa akin. Na kinakailangan ang boxing ay mailagay sa ilalim mo. Na kinakailangan ang iyong promotion malagay sa ilalim mo. Na kinakailangan ang asawa mo, ang mga anak mo, ang lahat ng bagay, malagay sa ilalim ng Panginoon. Siya sa dulo ang magkaroon ng kadakilaan sa lahat ng mga bagay. Alam niyo kung anong hinihingi ng Diyos sa taong ito? Magtiwala ka sa akin. Di ba? Para mo mabitawan ang lahat ng bagay at sumunod sa Kanya, naniniwala ka na may kakayahan ang Jesus na ito na tugunan ang lahat mong kailangan dahil bibitawan mo na lahat. This is another way of saying, trust me. Brethren, yun lang ang nag-iisang pintuan para sa kaligtasan. Ang kagayahan ng isang tao na lubos na magtiwala at magpailalim sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ginagawa natin dito ay hindi isang seremonyas lamang. Ang ginagawa natin dito ay ang pagpapaalala at pagsasabi sa ating sarili. Palagi mong ipinapaalala kung bakit ako ay nagiging dapat sa harapan ng Diyos ay dahil dakila ang kanyang pag-ibig at awa at biyaya na ipinatungkol sa akin. Ano ang pagkakaiba ko sa iba? All you have to do is to read Ephesians chapter 2, verse 1 down. Ano ang pagkakaiba ko sa iba? Ako'y patay. Dapat patay sa kasalanan at pagsalansan. Ako'y dapat lumalakad, alinsunod sa dikta at payo ng sanlibutan. Ako dapat ay anak ng pagsuway. Ayaw ko sa Diyos. Ayaw ko sa utos ng Diyos. Ngunit, but by the grace of God, but by God's mercy, but by God's love, we who were once dead have been made alive.
Amen? Oh, mga kapatid, ito po ang dahilan bakit natin sinasagawa ang pagdiriwang na ito. Nasa kabila ng aking di katanggap-tanggap na kalagayan, nagawa mong yakapin ako at mahalin ako. Sa kabila ng aking pagtakas, ako'y hinanap mo at ako'y iyong natagpuan. Isang interesanteng tugon ng lalaking ito ang maganda nating silipin sa liwanag ng ating sariling buhay. Sabi po sa talatang 22, datatuwa't siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. O lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap. Hindi madali ang kaligtasan. Kay hirap. Na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Mga kapatid, hindi na lamang ang pinag-uusapan dito ay ang lalaking umalis. Ang kanyang mga salita ay patungkol na sa lahat. Kay hirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong may kayamanan. At hindi na lamang sa lapi at pag-aari ang kanyang pinatutungkulan. O paano hindi na lamang ang lalaking may maraming pag-aari, kundi ang lahat ng mga bagay na mahal para sa atin. Ano ang nagsisilbing balakid sa pagitan mo at ng tagapagligtas? Anong humahadlang sa iyo para lubos na ilagak sa Kanya ang iyong pagtitiwala? Mga kapatid, napaka-radikal na mga salita ng ating Panginoon, to the point na ang kanyang salita ay malinaw. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, his own life also, he cannot be my disciple. Kung nais mong makapasok sa kanyang kaharian, maging gaya ka na ibigin siya ng higit sa kahit anong bagay at kahit sinong tao. Iyon ang ipakipaglaban mo. Mga kapatid, ayan ang pinto sa kanyang kaharian. Mahirap ang pumasok dito. The challenge of the Bible is, the command of the Bible is, you must strive to enter into His kingdom. Hindi sinabi ng Biblia, kumuyakoy ka. Hindi sinabi ng Biblia, maging magaan ang trato mo sa buhay. Sabi ng Biblia, ibuhos mo ang lahat ng iyong lakas. Exert all effort. That's what strive, the word strive means. You exert all effort. You exert all energy to be able to enter into His kingdom. Sinusubok mo ang iyong sarili. Ang mas mahal sa akin na higit kay Kristo. Lumayas ka. Umalis ka. Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon ng pagtatagumpay laban dito. Kasama na ang iyong sarili. Kapatid, anong kasalanan ang nakapangyayari sa iyo na patuloy na nagbibigay sa iyo ng pagtatanong at pag-aalinlangan, ako ba'y anak ng Diyos? Kapatid, tuloy kang lumapit sa Diyos. Ayoko
ng kasalanan ito. Dadala ito ng patuloy na pag-aalinlangan sa akin. Tulungan mo ako, maawa ka sa akin, akitin mo ako palapit sa iyo. That's what striving is all about. Amen? That is what we're talking about. Hindi natin sinasabi na lahat ng mga tinubos ng Diyos at kinawaan ng Diyos hindi na nagkakasala. Ang sinasabi natin, so far as the Bible is concerned, isa kang tupa na naliligaw, ngunit patuloy kang umiiyak sa iyong pastor, patuloy mo akong gabayan, patuloy mo akong pangunahan, sapagkat ako ay mahina, sapagkat ako ay mamang. Minsan kang malayo sa akin, di ko na alam ulit ang tahan. Ito ba ay testimony mo? Ito ba ay patotoo mo, kapatid? Kahit ako ay nalulumo sa mga katotohanan ito at lalong nagsasabi sa Panginoong Diyos, O Panginoon, kung ako nga ay maliligtas, talagang malinaw sa akin na yan ay dahil sa iyong kapangyarihan at dahil sa iyong pag-iingat at dahil sa iyong pagsusustena. At kahit isang sandali, ayaw kong malayo sa iyong proteksyon at sa iyong biyaya. In the same manner, mga kapatid, napakasimple ng ilustrasyon. In the same manner, na kahit saglit, hindi mo pwedeng tigilin ang iyong hininga at sabihin, hahanap ako ng ibang panggagalingan. Mamatay ka, physical, na hindi sa larangan spiritual. Kapag ka mayroong isang tao na pwedeng mabuhay kahit hindi humihinga, hindi tao yun. Train to Busan. Zombie yun. Walang buhay yun. Nagaling sa Diyos. Ang may buhay na galing sa Diyos, malalanta sa tuwinang hindi nasusustinahan ng buhay. Yung ba ang iyong kalagayan? And what hope do we have in our Lord Jesus Christ? Pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa habang ating tinatapos ang maikling pagbubulay-bulay na ito. Sa talatang 25, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. You know what? Sa maraming readings, pagkat kinumpara natin itong bahagi na ito at tinanong din natin ng ilang mga commentaries, wala sa maraming manuscripts yung salitang mayaman. Ang nakalagay lang, mahirap para sa isang tao kahit hindi mayaman. Meaning to say, kahit sino ka pang tao, mahirap sa kahit sinong tao. Naalala nyo doon sa Timothy chapter 6 verse 6, the love of money is the root of all evil. Hindi sinabing the ownership of money. Hindi masama ang magkapera. Ang masama ang umibig sa salapi. Kahit walang pera, pwedeng umibig sa salapi. Amen? And for that matter, money is but a representative of other things that we may also treasure other than the Lord Jesus Christ. Ano po ang sinasabi sa atin ng talatang ito? Ano po ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Magaampa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Wala nang maraming paliwanag. Simple yung talata. Posible ba na ang kamelyo makapasok sa napakaliit na butas ng karayom? Posible ba? Hindi. Hindi posible. Gayon ang kaligtasan. Hindi posible para sa iyo, para sa kanino man, umakyat ka man o lumakad ka man ng paluhod, araw-araw sa isang simbahan. Basta imposible kahit kanino man tao ang maligtas sa sarili mo. That's what the verse says.
Wala nang maraming paliwanag. Narinig nyo naman yung paliwanag na ang ibig sabihin daw, meron daw pinto o meron daw isang gate sa Jerusalem na kung saan ang mga manlalakbay na nakasakay sa kamelyo, kinakailangan lumuhod o kinakailangan bumaba kasama ang kamelyo at sumuot doon sa butas na yun. Di ba katakaan yun? Iisa lang ba ang gate sa Jerusalem? Ba't naman pipilitin mo magsumuot doon sa maliit na pinto sa Jerusalem? Ang daming paliwanag ng mga tao. When the Bible speaks for itself, imposible is another way of saying. Parang ganito. Ano? Para ka naghahanap ng karayom sa isang bandala ng dayabi, ng giikan. That's another way of saying it is impossible. Brethren, maraming simbahan, lahat ng simbahan, lahat ng relihiyon, nagtuturo na posible ang kaligtasan sa sarili niyang kagagawan at sa sarili niyang kakayahan. Ang Biblia at ang tunay na Kristyanismo lamang nagtuturo. Wala tayong pag-asa, liban kay Kristo na kakapagligtas. Amen. It is impossible. With God, nothing is impossible. Ang hamon sa atin na ito, mga kapatid, magandang suriin ang ating mga sarili. So far as you are concerned, klaro ba na walang mas dakila sa puso mo? Ikaw na nagpapakilala na nakaunawa na at nakaranas na ng kanyang kaligtasan. Klaro ba sa puso mo na siya lamang ang iyong tanging dapat? Na kung meron mang gustong humamon sa kanyang karapat-dapat na poder sa puso mo, ikaw ay makikipaglaban. And you will exert all effort and energy as the Lord you stays para hindi mangyari. Brethren, totoo, wala tayong lakas. Ngunit kagaya ng pangako sa atin ng banal na kasulatan, ang imposible sa atin, posible sa Diyos. Akala mo, hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang kasalanan ito until binigyan ka ng Diyos ng unawa. Ngayon ko natutuldo ka nito. Lalakad ako ng mas balaw sa harapan ng ating Panginoon. Makikita mo, mga kapatid, that as you have made this decision to turn away from your idols to serve the living God, He will sustain you with grace day by day. Hanggang dumating yung panahon na kahit ibandera niyang kasalanan ang sarili niya sa iyong harapan, wala ka nang makakapang anumang interest sa bagay mo. Because Jesus Christ has become so beautiful in your sight, pwede ka nang mabuhay ng wala ang matagal na umakit sa iyo at makakalaman ng usap sa iyo. Brethren, there is hope in our Savior. He is a Savior who is able to save to the others. Let us celebrate His wonderful redemption. Tinatawag natin ang ating